This place looks family kasi nung seminarista pa kami, niyayaya kami dito ni Father Monmerino. Ma'am, meron dito. Oh, welcome, Father Kevin! Wow, Father Danichi! How are you? Ay, good, It's good, been a good. long time, Yes, yes, yes. Long time no see. Welcome to Holy Apostle Senior Seminary. Wow, talaga naman, mga distinguished alumni natin. No? Father, ang sarap bumalik sa seminaryo pinanggalingan natin. Ay, oo naman. Kumbaga, second home ko ito. Tumagal ako dito ng 6 na taon at dito ako nahubog. Dito ako tumira ng 6 na taon at dito rin ako naordinahan naging pare. Wow. Dito naman sa San Carlos Pastoral Formation Complex, doon sa San Carlos Seminary, nag-spend ako ng aking philosophical formation. Oh. Yun. At alam mo, Father, palaging tinatanong mga kapemates natin, vocational discernment, paano ba namin malalaman yung bukasyon namin sa buhay? Kaya magandang pagkwentuhan natin, yamat na nandito tayo sa iyong seminary, Father. Yan, at magandang pagkwentuhan yan habang nandito tayo sa seminaryo. Lilibutin natin, papakita ko sa iyo ang itsura ng seminaryo at kung ano ang buhay seminarista. Dito lang yan sa Kape at Kampay! Yay! Pasok tayo! Yan. Actually, bago na nga. Di man dati, it was like... Father Danichi, ang ganda naman dito sa seminaryo ninyo. Mga kapemates, kapag pinag-uusapan ang bukasyon, palaging pumapasok sa isip natin ang seminaryo. At maraming nagtatanong sa akin, Father, paano mo ba nalaman na pagpapari ang calling mo sa buhay? 12 years old ako noon. Nasa Elizabeth Seton School ako at naalala ko na isang araw habang nagsiserve bilang altar server, may pare na foreigner na nagmimisa. Nakita ko, tinataas niya yung host, tinataas niya yung chalice. At napatanong ako sa aking sarili, ano kaya yung feeling kung ako naman yung nagtataas ng host, ako naman nagtataas ng chalice? Bilang altar server, nagbebel ako noon at yun ang palagi kong tinatanong sa sarili. Simula noon sa bawat misa, ano kaya ang pakiramdam pag ako na'y nakabihis sa pampare? Ako na yung may hawak ng bread and wine. Ako na'y nagpapakomunyon. Dahil dito, pagbalik sa classroom, sakto religion class, nagtanong yung aming teacher, who among you wants to become a priest? Kagagaling ko lang na sa prefect of discipline. Napagalitan kasi ako sa sobrang kakulitan. Biglang nagtaas ako ng kamay at laking gulat ng mga kasama ko at bakit itong nanggaling sa prefect of discipline biglang gusto maging pare. To make the long story short, binigyan kami ng brochure ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary. At pag galing dito, sinabi ko kagad sa parents ko, Pa, Ma, mag-e-exam ako sa seminaryo. Ayaw nila. Pero si Papa sabi, sige, subukan lang natin. At eventually, dito nagsimula yung aking matagal na paglalakbay sa buhay seminaryo. 8 straight years mula sa Guadalupe Minor Seminary hanggang 4 years sa college sa San Carlos. Pero hindi rin dire-diretso paglalakbay ko. Lumabas din ako ng seminaryo. Not once, but twice. Una, para mag-transition sa susunod kong seminaryo sa San Jose Seminary. At yung pangalawa, yung in-between. After nung tinatawag na Spiritual Pastoral Formation Year. Hindi madali. Maraming mga detours. At minsan napapaisip din ako, oo nga no, para ba talaga ako sa pagpapare? Pero palaging may tawag ng Panginoon. Kailangan lang maging bukas. At sa pagiging bukas sa tawag ng Panginoon, eventually, nakabalik sa diocese, at sa pagbabalik sa diocese, sa kabila din ng konting paghihintay na period, binigay ng Panginoon ang regalo ng ordinasyon sa pagkadiakono at sa pagkapari.
Oo nga, paano mo nga malalaman kung ang pagpapari ang calling mo sa buhay? Simple lang ang sagot, maging bukas ka lang sa Panginoon. Vocation is a call. And essentially, as a call, there is a caller. Ano nga ba yung tawag? At sino ba yung tumatawag? As a call, we have a call to holiness. Tinatawag tayo para maging banal. Kahit ano pang estado ng buhay natin, tinatawag tayo patungo sa kabanalan. Naalala ko si Monsignor Chito Bernardo. Sabi niya, holiness is faithfulness. Kung gusto mo maging banal, maging tapat ka sa kung ano man ang tinatawag sa iyo, anuman estado ng iyong pamumuhay. Pero, meron din tayong iba pang tawag bukod sa holiness. We have the call to love God. Ang tawag na magmahal. At ang pagmamahal na ito, hindi lang dun sa mga taong malapit sa puso natin, kundi di ba, kaya sabi ni Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you. Pero, meron pang isang call. The call to give and to serve like Christ. At ito yung magandang pagiging bukas natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ito ang tawag ng bukasyon. Maging bukas, magbigay, at maglingkod katulad ni Kristo. Ang bukasyon ay pagiging bukas sa misyon. Yan ay tema sa tinatawag na World Day of Prayer for Vocations. Paano nga ba natin maiintindihan ang vocation as a call to mission? 5, letter A, madaling tandaan. Una, available. Vocation invites us to be open, to listen, to trust in God's will. Tinatawag tayong maging bukas, magtiwala at makinig sa kung ano man ang tinatawag sa atin ng Panginoon. Openness ang first step palagi sa pagtugon sa bukasyon. Pagiging available. Nandyan ka. Mahirap tumugon sa paanyaya ng bukasyon kung sarado ang iyong mata, ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong pagkatao. Be available. Availability is the first step for us to receive God's call. Kung tayo ay puno, kung tayo ay masyadong compressed, kung tayo masyadong busy, mahihirapan tayong tumugon sa paanyaya ni Lord. Kaya, maging available ka para kay Lord. Ano man ang estado na tinatawag niya para sa iyo. Pangalawa naman tayo. Pangalawang letter A is aware. Aware means vocation is encountering the Lord who loves us and calls us to love one another. Nagsisimula ang bukasyon sa ating encounter kay Lord sa pamagitan ng mga tao sa paligid natin. Kung merong importanteng encounter, palagi nagsisimula yan sa family. Kung paano mo nakilala ang Panginoon sa pamagitan ng iyong parents, mga kapatid, mga family members. May encounter mo si Lord sa pamagitan ng mga friends mo, mga significant na tao sa iyong buhay. May encounter mo si Lord sa pamagitan ng mga activities, mga gawain, mga trabaho. Dito nagsisimula ang ating encounter with the Lord. And we encounter the Lord who calls us to love. At ito ang paanyaya ng bukasyon, pagiging bukas sa misyon. Bukas ka rin sa pagmamahal ng Diyos. Aware ka, si Lord ay nandyan at tinatawag ka. Saan man, kailanman, at kanino man, tinatawag ka ng Panginoon. Pangatlo tayo. Pangatlong letter A is active. Vocation is an ongoing response to God's call and not just a static career choice. Madalas kasi iniisip natin, ang bukasyon ay parang katulad ng trabaho. Pagiging engineer, pagiging guro, pagiging doktor, pagiging abogado, pagtatrabaho sa media. Ngayon, kahit yung mga gawain sa information technology, etc. Pero ang bukasyon ay kakaiba. Sapagkat hindi siya straight line. Minsan nga, mayroon pa mga paikot-ikot. Pero sa kabila nito,
Dahil ang bukasyon ay pagiging bukas sa misyon, kung saan ka dalhin ni Lord, sumunod ka lang. Where God calls you, follow. And follow His footsteps. Listen to His voice. Yan ang ibig sabihin ng active. Minsan, magkakaroon ng pagbabago-bago sa bukasyon ng tao. Minsan siguro, akala natin, magpasok natin sa seminaryo, dapat sa pagpapari lang ako. Hindi. Magiging bukas din tayo sa kung saan tayo dadalhin ng Holy Spirit. Kasi minsan, dadalhin ka sa isang lugar, na-attract ka. Kasama sa kwento yan. Pero posible din na baka naman sa iba ka tinatawag ng Panginoon. Maging bukas ka lang. Pwede ka rin naman bumalik kung sakali. Kwento ko nga, di ba? Twice akong lumabas sa seminaryo. Twice din akong bumalik. Buti na lang, bumalik ako at napabalik pa ako. Pero maganda dito, kahit saan ka dali ng Panginoon, pakinig ka lang, maging bukas ka lang sa kanyang tinig. Active, hindi static. Dapat buhay, dapat kumikilos. Hindi pwedeng panood-nood lang sa buhay ng bukasyon. Number 4 tayo, the letter A, is accompany. Vocation is meant to be lived and celebrated with and for others. Mahalaga sa buhay ng bukasyon na meron kang kaibigan at maraming sumusuporta sa iyong bukasyon. Of course, ang number 1 prayer warrior natin sa bukasyon ay ang ating pamilya. Ang number 1 supporters natin, ang ating parents, mga kapatid natin. Siyempre, nandiyan yung mga friends natin. Kaya sa bukasyon, kailangan marami ka rin kaibigan. At napakaganda na sa iyong paglalakbay ng bukasyon ay marami kang nakaka-encounter at nagkakaroon ng meaningful, healthy, and loving relationships. Pero na pagtanto ko, sa buhay ko bilang pare, mahalaga na merong isang tao na makakalakbay ka sa lahat ng bagay ng ito. Kilala niyo naman si Father Jeff. Siya yung nag-accompany sa akin for the most part of my life as a seminarian and as a priest. 23 years kong kasama si Father Jeff. Maniwala man kayo o sa hindi. Maliit pa lang ako minor seminarian, kinikilala, tinitingala na siya. Tapos noon, nung pagpasok ko na San Carlos, sa theology na siya. Kumbaga, one step ahead siya palagi sa akin. At sa lahat ng mga struggles ko, there was always a Father Jeff who would listen to me, who would entertain my questions. Merong Father Jeff na makakausap sa kung ano man ang mga topic sa buhay. At napakalaga na ma-discover natin na meron tayong ganitong uri ng kaibigan. Someone who understands us. Maganda nga, kung para sa pagpapare, merong pari mismo na mag-guide sa iyo at gagabay, mag-enlighten sa iyo. Ngayon naman, ako na ang kuya. Dahil wala na si Father Jeff, ako na yung nagiging kuya ngayon sa mga nakababata. At nakakatuwa sapagkat parang paying forward din ang accompaniment. Ginabayan ka noon, darating yung panahon, gagabayan mo rin yung ibang tao at nasusunod. At darating yung panahon na silang nagabayan mo, ay maggagabay din. Accompaniment, accompany, mahalaga yan sa pagiging bukas sa misyon. Which brings us now to the 5th and last, letter A. Openness to mission means always. Palagi. Vocation is a daily decision to dedicate oneself to the Lord. Ang bukasyon na hindi lamang nasusukat sa pagpasok ng seminaryo, hindi lamang nakikita sa pagpasa or pagkamit noong mga stages of formation, ang bukasyon ay hindi lamang nasusukat kapag ikay naordinahan na. Pero ang bukasyon, nakikita ang pagiging bukas sa misyon sa araw-araw na ginawa ni Lord. At aaminin ko sa inyo, real talk lang, hindi madali ang buhay ng pare. There will come a point that we will encounter loneliness, that we will encounter struggles and difficulties. We encounter real life situations like people leaving, people dying. We encounter also conflicts, not only with our parishioners, but even with fellow priests and superiors. Kasama sa buhay yan. Pero sa kabila ng lahat ng ito,
we still decide to follow the Lord no matter how difficult it is. I think yun ang ibig sabihin ng palagi sa buhay bokasyon. Palagi tayong magbibigay, paaraw man o maulan, masaya man o mahirap. Daily decision to dedicate oneself to the Lord. Alam nyo, mga kapimates, bawat tao, merong tawag. Siguro ang tanong natin, paano nga ba madidiscern ang tawag ng Panginoon? How would I know if God calls me to this particular way of life? Parang masayang kakwentuhan nata si Father Danichi para siya naman ang mag-share ng kanyang kwento at mga tips how to discern my call in life. Dito lang sa pagpapatuloy ng Kape at Kampay. Alam nyo, mga Kapimates, tama si Father Kevin eh. Yung sinabi niya na everybody has a vocation, a call, no? Naniniwala ako doon. No, bawat isa sa atin, ako, ikaw, kayo, lahat tayo merong vocation, merong tawag. At gaya ko, nung naramdaman ko at narinig ko rin yung tawag ng Diyos, sa una, syempre, hindi ko alam kung ano yun. No? Pinag-isipan ko rin kung ito ba yung tinatawag nilang calling sa pagpapare. Well, nagsimula naman talaga ito sa isang paglilingkod lang. Alam nyo, araw-araw lang naman ako nagsisimba. At kahit naman nung ako'y nag-aaral pa, madalas, no, ako ay dumadalaw sa chapel ng aming university. Siguro doon nagsimula at doon na-develop yung tinatawag na calling. No? Without me knowing, o hindi ko naman alam kung saan ako ililid nito, pero alam ko lang sa puso ko na yung panalangin ang aking laging gabay sa buhay. Kaya nadala ko to hanggang sa nung ako'y nagtatrabaho at nung ako ay araw-araw na nagsisimba, doon ko nakita na yung isang puso ng paglilingkod ay meron pala ako. No? Kaya nga nung ako ay tinawag ng aking parish priest noon, na si Father Eugene, na mag-serve, total, alam nyo, araw-araw kasi ako nagsisimba noon eh. No? 6:00 ng umaga, naalala ko pa. Pag ganyan kaaga ang misa mo, ang kasamahan kadalasan ay mga senior citizen. So, dahil mga matatanda ang kasama ko, yung parish priest ko na bagets noon, no? Nakita ako na bata nagsisimba araw-araw. Siguro kaya niya ako tinawag na ako na lang yung mag-lector. Siyempre, dahil mga matatanda yung kasama ko, mas bata ang mag-serve, no? At doon, no, sabi ko sa sarili ko, total, araw-araw mo nagsisimba, why not also serve? So, doon nagsimula ang lahat, no? At nung ako ay nagsiserve na, naramdaman ko yung saya. Naramdaman ko yung simpleng buhay na pwede pala, no? Na dahil sa paglilingkod, para bang napukaw yung aking puso. At doon ko nasabi na gusto kong magpare, no? Actually, gusto ko lang naman subukan. Hindi ko naman talaga alam. Dahil noon, ang plano ko ay mag-asawa. Gaya ng karamihan sa atin, di ba? Alam ko na lahat tayo, pagkatapos mag-aral, magtrabaho, ang susunod ay pag-aasawa. Yun ang lahat, alam natin. Yun ang alam natin. Pero hindi natin alam, baka merong ibang plano ang Diyos. At yun yung inalam ko na noong panahon na ako ay nagsiserve, noong panahon na ako ay napupukaw na yung aking damdamin, no, sa paglilingkod, sa pagbibigay ng sarili sa simbahan, panahon, doon ko tinignan. Ito bang buhay na ito ay para sa akin? No? Dinala ko ng parish priest ko noon, naalala ko, sa iba't ibang seminaryo. No, dinala niya ako dito sa San Carlos Complex. Alam niyo ba, dito sa San Carlos Complex sa Guadalupe, merong 3 seminaryo. Una, yung San Carlos Seminary. Yan yung major seminary. So, dyan pumapasok yung mga nagpapare na mula sa college hanggang theology o yung master's degree na tinatawag. So, pag ikaw ay bata, ay galing ka ng high school sa labas o galing ka ng high school sa seminaryo rin, diyan ang iyong seminaryo. At meron ding isa yung Lorenzo Mission Institute na seminary, no? LMI kung tawagin. Ito naman yung para sa mga Chinese community.
Partly, ito ay religious and partly ito ay diocesan seminary. Para naman ito sa mga seminaries o sa mga nagpapare na gustong maglingkod sa mga Chinese community. No? Naisip kasi ng Cardinal Sin noon na magbukas ng seminaryo na maglilingkod sa China kapag nagbukas na ito. So nag-ipon sa pamamagitan ng LMI na seminary, nag-ipon ng pare para kapag nagbukas na ang China, sila ipapadala. No? At ang Holy Apostle Senior Seminary, ito naman yung seminaryo na para sa mga late vocation na katulad ko. No? During that time, 2010, nung naghanap ako ng seminaryo, ako ay college graduate na sa labas, nagtrabaho na, 4 years na ako nag-work noon, at nagnanais sumubok o nagdi-discern sa pagpapare. So, ito yung seminaryo na pinasukan ko dahil tingin ko, ito yung seminaryo na bagay sa akin. At dahil sinubukan ko, nakita ko. No? Alam mo, hindi ko alam nga ba't ako tinanggap? Na kahit ako, dudang-duda rin sa sarili ko. Siguro nga, may nakita ang Diyos. Meron akong nararamdaman, merong plano ang Diyos, at nagtagpo. At doon ko masasabi na doon nakikita o doon napapalalim ang isang bokasyon. Kapag sinusubukan, dinudiskubre, at sinisikap mong alamin at kilalanin. No? Sa totoo lang, mahirap. Mahirap malaman kung ano ba ang gusto ng Diyos. At gaya ng ordinaryong tao o yung mga lay nating tinatawag, no? Ang hirap naman talaga malaman ng Diyos. Malaman ang plano ng Diyos o kung saan ka ba niya talaga dadalhin. Pero malalaman mo yon sa pamamagitan ng panalangin. At dito ko sa seminaryo, mas napalalim yon. Yung araw-araw na pagdadasal, araw-araw na pag-attend ng misa, araw-araw na holy hour. No? Imagine, araw-araw, no? Meron kang panahon manahimik, kausap, at kaharap ang Diyos. No? Doon mo talaga malalaman at doon mo talaga maiintindihan kung ano yung kanyang plano. Alam nyo, hanggang sa huli naman, no? Kahit na lahat ginawa mo na, nag-aral ka na, nagdasal ka na, umattend ka na ng formation, at marami ka nang ginawa. No? Sa huli, sa totoo lang, akala ko alam ko ng lahat. Pero nung araw na bago ako maordinahan, nagduda pa rin ako. Kasi, siyempre, no? Ako yung galing sa labas na alam ko ang lahat. Kontrolado ang lahat. Pero, iba talaga pa rin mangusap ang Diyos. Kasi, mangungusap talaga siya at ipaparamdam niya sa'yo. Nalala ko noon, no? The night before my ordination, no? Ayoko pa magpa-ordain. Dahil akala ko, baka nagkakamali pa rin ako. Pero nung sinabi sa akin ng spiritual director ko, no, hindi ka pa rin ba sigurado? Hindi ka pa rin ba handa? Hindi mo ba alam, sa batch mo, ikaw na lang ang natira. Oh, 6 kaming pumasok. No? Ako na lang yung natira. At dahil doon, nakuha ko ang sagot. No? Gusto pala ng Diyos. Yung dinidinay ko sa sarili ko, yung hindi ko maamin, yung hindi ako sigurado, all this time pala, no, sigurado ang Diyos. At ayun na nangyari sa aking bokasyon. No? At alam ko, marami rin sa atin gano'n, no? Tinatanong natin sa sarili natin, no? Saan ba ako pinatawag? Ano ba yung para sa akin? Simple lang ang sasabihin ko. No? Ano ba ang nagpapasaya sa'yo? Doon mo simulan. Pag alam mo kung saan ka masaya, sundan mo saan ka payapa. No? Pag alam mo kung saan ka payapa, sundan mo pa. No? Ano yung pwede mong gawin para makuha yung saya na yon at yung kapayapaan na yon? Iba't ibang bokasyon. Kaya nga nang sabi ni Father Kevin, merong iba't ibang klase ng bokasyon. Isang pagpapare, isang pag-aasawa, at isang single blessedness. So lahat ito, bawat isa nito, merong nakalaan para sa atin. Pero paano malaman? Ano nagpapasaya sa'yo? Saan ka payapa? At paano mo ito hahanapin? Sigurado ako, alam nyo, mahahanap nyo yung para sa inyo kung magdi-discern, magninilay lang. Huwag nyong gamitin ang isip para malaman kung ano ang bokasyon para sa iyo. Samahan mo ng dasal.
Samahan mo ng panalangin, samahan mo ng relasyon sa Diyos. Dahil ang Diyos ang gagabay sa iyo kung ano ang tunay na bukasyon na para sa iyo. Alam mo, yung panalangin, malaking tulong yan para malaman natin na tayo ay nasa bukasyon na tinatawag para sa atin ng Diyos. Kahit pag-aasawa, dapat pinapanalangin. No? Ang hirap maghanap ng tamang partner, tamang mapapangasawa. Kung iisipin mo lang, ano bang gusto mo? Di ba ang daming listahan? Pero sa lahat ng listahan na yon, hindi mo mahanap sa isang tao. Pero kung sasamahan mo, sasabayan mo ng panalangin, at hingi ka ng gabay na ituro sa iyo ang tamang tao, nararapat na tao, sigurado ako, matatagpuan mo yun. Ganon din sa pagiging single blessedness. Alam nyo, ang pagiging single, sabi nila mahirap. Pero sabi ko rin, dahil bilang single, mahirap din naman may partner. No? So kung anumang bukasyon, parehas may hirap. Ang tanong lang, anong klaseng hirap ang kaya mong harapin? Kaya nga yung mga single blessedness na tinatawag natin, sabi nila mahirap ang buhay dahil mag-isa. Pero kung doon nila nahanap ang kasiyahan, doon nila nahanap ang kapayapaan, yung bukasyon ng pagiging mag-isa ay tunay na para sa kanila. No? Yung pagiging single ay hindi ibig sabihin mag-isa ka. Ibig sabihin nito, ikaw ay pwede para sa lahat. Available kang ibigay ang sarili para sa paglilingkod. Available ka ibigay ang sarili para sa isang malalim na relasyon, sa pagkakaibigan, paglilingkod. At yun yung maganda sa isang single blessedness. No? Yung ikaw ay nakalaan para sa lahat at higit sa lahat para sa Diyos. No, kaya yung iba't ibang klase ng bukasyon, naiintindihan ko, ang hirap malaman. Pero magsisimula yan kung ikaw ay nagtatanong. Ang tanong, ano bang bukasyon ang para sa iyo? Doon mo simulan. No? At doon mo simulan pagdasalan. Sigurado ako, pararamdam sa iyo ng Diyos. Es neto Christianus, ego Christianus sum. Eto, es neto Christiana. Latin pala to. Ayan. Alam nyo, mga kapimates, maganda yung mga sagot sa mga katanungan ni Father Danichi kanina ay ating mapagnilayan. Mayroong mga valid questions talaga para makatulong sa ating vocational discernment. Pero marami rin ang nagtatanong, sa panahon ngayon, paano ba natin ipopromote ang vocation? Lalo na sa mga tinatawag natin mga Gen Z. Millennial kasi ako, kaya kahit si Father Danichi, millennial din yan eh. Iba yung approach sa millennials, iba rin yung approach sa Gen Z. At alam naman natin, mga naunang generation, mga Generation X, pati mga baby boomer, mga generation na yan, may iba't ibang approaches. At magandang pag-isipan natin sapagkat kakaiba ang generation na ito. Sanay sila sa technology, gusto nila maging involved, at sometimes yung mga traditional means, hindi na gumagana para sa kanila. Kaya, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 life hacks. 5 libro pala to. 5 life hacks tayo mga kapimates. How to promote vocations to this generation na ang tawag ay Gen Z. Isa-isay natin ang ating life hacks. Number 1, be real. Maging totoo at magpakatotoo. Na-appreciate ng mga tinatawag na Gen Z yung authenticity, yung pagiging totoo. At ito, mas sinusundan nila kaysa sa yung mga mukhang holy-holy actually. They appreciate yung totoo sa kanila, who speaks their language, who does what they do. At ito, magiging key para ma-attract ang ating mga younger generation sa vocations. Be real? Tanong ako, hanggang saan ang level ng pagiging totoo?
Hanggang saang level ang pagiging real o makatotohanan? Of course, pinakamahalaga dito, yung totoo yung ating pagpapakita ng example of life. Kasi kung hindi totoo yung pagpapakita ng example of life, mata-turn off kagad itong mga Gen Z na generation na ito. We practice what we preach. We walk the talk. Kapag hindi nila nakikita yung iyong tinuturo sa iyong ginagawa, normal at natural yan, mata-turn off sila. Kaya napakalaga yung pagiging real, pagiging totoo. Siyempre, totoo sa pagpapakita ng example. Higit sa lahat, totoo sa example mismo ni Jesus Christ. Yan yung una, be real. Number 2 tayo, go where they are. Pumunta ka kung nasaan sila at ma-attract sila sa vocation. Kung saan pumunta tayo, dalhin natin ang mga kabataan. The young people want to always be on the go. Sa aking interaction with the young people, hindi lang sa parokya, kundi kahit sa ministries ko at kahit sa pagtuturo ko sa seminary, nakita ko yung palagi mo sila dapat ini-involve. Hindi pwedeng audience lang sila o nanonood lang sila. Higit sa lahat, nakikita ko rin na nasan nga ba ang young people ngayon? They are mostly online than in the church. Kaya hindi maiwasan minsan, kahit sa mga Facebook, kahit sa mga social media applications, palaging may magme-message sa'yo dyan at mangungulit. Pagsisimula muna yan sa mga tanong na, Father, kailan po ang mass ninyo? Father, saan po yung activities ninyo? Father, ano po yung next nating gagawin? Maganda, go where they are. Because they feel that the presence of Christ approaches them. Ang presensya ng Diyos na dala natin, lumalapit sa kanila at gusto maging bahagi ng buhay nila. Father, pansin ko nga, mas nape-prefer ng mga kabataan ngayon, hindi na yung magtotok ka, kundi yung sasamahan mo sila mag-jamming, samahan mo sila sa sports, samahan mo sila sa tugtugan, samahan mo sila sa pagkain. Para mas effective nga yun. Oo, tama yung napansin mo. Talagang ang mga kabataan ngayon, kakaiba kaysa nung generation natin. Kasi yung generation natin, umamin na tayo, yung voc prom natin noon, may darating na madre, may darating na pare, tapos ano yung sasabihin? Vocation came from the Latin word voco, vocare, Latin, which means to call. Eh minsan, hindi na gumagana yung ganyang movement o paraan para sa mga kabataan. Kaya nga sa social media, anong ginagawa, no? Uso yung mga a day in the life of a priest or a day in the life of a seminarian. Kasi andun na sila eh. Yun yung mga interest nila. Kahit nga yung mga what's in the bag of father, what's in the bag of sister. Kasi yun yung kanilang lingwahe, yun yung kanilang pag-iisip, yun yung approach na pinaka-effective swak at click sa kanila. Go where they are. Huwag tayong matakot na pumasok dun sa mundo na kanilang kinalalagyan. At malay mo, sa pagpasok dito, hindi lang tayo bilang vocation promoter sa pumasok. Ang presensya ni Kristo mismo ang papasok sa buhay nila. Number 3 tayo life hack. Listen and mentor. Napakalaga ang pakikinig at pagbibigay ng halimbawa para ma-attract natin ang mga tinatawag nating Gen Z. Totoo yun pag sinasabi na accompaniment ang susi para ma-attract mo ang mga vocations. Naalala ko, nung ako'y bata pa, yung parish priest ko, nung ako ay papasok pala ng seminaryo, si Father Ray Anthony Yatco, parish priest ni Chabi. No? Kung saan ang activity, hindi lang niya kami sinasama. Pero higit sa lahat, kung ano yung ginagawa niya, ay ginagawa din namin. Naalala ko, no? Pumunta kami noon ni Father Rayan sa isang sick call doon sa mga, doon sa mga, sa isang developing community.
Ang di ko makalimutan dito, after nung sick call, tinanong niya ako, anong pakiramdam na nakapunta ka dito sa community na ito? Mahirap, may sakit, tapos pumunta yung pare. Kumbaga, he engages us in conversation. Naalala ko pa nga nung minsan, sumakay pa siya ng kabayo nung meron kaming Palm Sunday at nakita-kita ko yung kabayo, ayaw kumilos na nakasakay siya. Siyempre, disappointed siya. Pero kami mga altar server, tawa kami ng tawa. Pero alam nyo, deep inside me, sabi ko, pag ako naging pare, gusto kong maging ganun. Gusto ko yung pumupunta sa mga mahirap para magbigay ng sacraments. Gusto ko yung sumasakay ng kabayo, though hindi ko na tinry kasi natakot din ako eh. Pero maganda yung mayroong modeling. Meron kang tinitingala at kinikilala na, oo nga no, gusto kong maging ganun pag ako'y naging pare o sumunod sa buhay reliyoso. Maganda yung listen and mentor na yan ha. Kaya lang, di ba nakakahiya yung magiging totoo tayo sa kanila na baka mamaya minsan we're revealing too much of ourselves to them? Maganda yung tanong mo, hindi nga ba nakakahiya na minsan maging real at totoo tayo sa kanila? Valid yun. Pero muli, the young people values authenticity. The young people values being who you truly are. Yung walang pagkukunwari. Siyempre, merong limits at may boundaries. Ang mahalaga, show them the good example, something that they will imitate and emulate. Number 4 na tayo, involve them. Napakahalaga na sinasali at kasama sila sa lahat ng mga gawain, lalo na sa iyong ministry, sa iyong gawain. Nabanggit ko nga kanina, ang young people ayaw nang nanonood lang. Ayaw nilang audience lang sila. Siguro minsan, kasalanan din natin bilang mga adults na nililimit natin yung gawain ng mga young people pagdating sa ministry o sa parokya. But this generation and Gen Z, they want to be involved. And in involvement, they learn. Maganda nga, turuan sila habang sila'y bata pa. Teach them so that they could learn while they are still young. And in turn, form them to be future leaders of the church and future followers of Christ through their vocation in life. Nako, yung mga Gen Z na yan, gustong-gusto niya ng involvement, no? Kaya lang minsan kasi yung involvement nililimit ko lang sa yung mag-ayos sila ng upuan, maglagabas sila ng mga lamesa. Sila yung ginagawang logcom, yung logistics committee, mga physical arrangement. Ano pa bang pwede nilang gawing iba? Anong mga activities ang pwede? Huwag nila naman silang ilimit sa pagliligpit ng mga lamesa, pagkakasa ng mga upuan. Kasi minsan, ang young people, dun lang natin ini-involve. Maganda yung bigyan din natin sila ng leadership roles. Sa dati kong parish, naalala ko kasi pandemic, nagkaroon ng time na I have to replace my senior leaders with younger servants. And they did not disappoint. Maganda nga that until now, these examples that they're showing, that they're giving, ay nanggaling sa kanilang experience of being involved. Kaya mga kapimates, do not be afraid to involve the young people. Which brings us now sa panghuli, panglimang life hack, foster belonging. Napakaganda at napakahalaga that they identify themselves with the vocation that they choose in life. At dito, mga kapimates, ito yung magandang challenge at paalala at paanyaya sa atin. Let us invest in the relationships with the young people. Muli, ang relationship sa kanila, ayaw nila yung work relationship lang. Talk to them. Speak their language. Immerse in their stories. Know their situation. Foster belonging because our Lord Jesus Christ Himself fostered belonging, not only to the wise and the learned, but even to the innocent, the simple, like the disciples, even the saints, even the sinners. Kahit sino pa man yan, Jesus showed they all belong to the kingdom of God. 5 life hacks tayo, mga kapimates. How to guide the Gen Z to discern their vocation.
Una, be real. Pangalawa, go where they are. Pangatlo, listen and mentor. Pang-apat, involve them. At panglima, foster belonging. Parang meron pa kaming dapat pagkwentuhan ni Father Danichi. Lalo na pagdating sa ano nga ba yung mga rewards and challenges pagdating sa buhay ng bukasyon. Kasi kailangan maging real din tayo sa mga expectations na ating kailangan harapin kapag pumasok tayo ng seminaryo o piliin natin ang buhay pag-aasawa. May kanya-kanyang struggles yan. Tara, pagkwentuhan natin sa pagpapatuloy ng Kape at Kampay. At nagbabalik na naman ang panibagong edisyon ng Maalaala mo kaya, ay mali, wrong show, wrong show. Nandito pa rin tayo sa Kape at Kampay, Father. At Nataka ako eh. buong episode na natin pinag-uusapan ng vocational discernment. No? Madalas, Father, pinag-uusapan is, ano ba yung mga rewards and joys, pati na rin yung mga struggles and difficulties ng bawat bukasyon. At Father, magandang usisain natin to. Every vocation has its rewards and joys. Yes, of course, no? Kahit anong klaseng buhay piliin mo, talaga namang merong saya, merong lungkot. Pero, meron din naman tinatawag nating reward, no? Alam mo, ako, nung bago ko pumasok, sabi ng papa ko, no, pag nagpari ka, walang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Yun yung akala natin na, yun yung sorrows ng isang pare. Walang mag-aalaga pagtanda. Pero, ngayong naging pari na ako, ang dami ko ng nanay-nanayan, ang daming gustong maging kapatid ko, ang daming mong kaibigan. So, yun yung reward, no? Akala mo na ikaw ay mag-isa, no, pero hindi pala. At yung tatanda ka na mag-isa, wala mag-aalaga. Pero hindi. Sa Archdiocese of Manila, meron kaming retirement home. Oh. At kasama mo doon yung mga brother priest mo pa rin sa pagtanda. So, hindi ka talaga technically tatandang mag-isa. Ako I agree with that, no? Madalas din, hindi na yung sabi sa akin ng parents ko, no? Sino mag-aalaga sa'yo pagtanda? Eh ngayon nga po, yung dami-dami ko pong doktor. Ayan. Kahit hindi po ako nagpapa-check up, no? Yung mga doktor naghahabol sa akin Diba? para mag-i-check. Lalo po pag nalaman nila na not feeling well, how is he, no? Parang hindi nga, totoo din yung dumadami yung family members. Alam mo, Father, nung nasa seminaryo ko, yung parents ko kasi talagang nagsumika para yung mga payment, mga board and lodging, etc. Mapag-aral ka. Ang lokohan nga is, ngayon naging pari na ako, parang dumami yung mga kamag-anak ko. Ay, kapatid ako ng ganito, tito ko ng ganito. Pero noon, walang nagbibigay sa'yo paggastos? Wala! No? Pero yun nga, no? Ito naman, sa tingin ko yung joy talaga ng priesthood. There is that fulfillment in giving na, alam mo, Father, tayo, ang dami-dami din nating stress sa buhay parokya. Yes. Pero at the end of it all, yung matutulog ka ng mahimbing at masaya na, alam mo, meron kang magandang ginawa at makabuluhang ginawa sa araw na ito. Amen. Pero alam mo, Father, hindi lang ito dahil tayo ay pare, no? Kahit ikaw ay laiko, basta pumasok ka sa simbahan at maglingkod, dadami ang kaibigan mo, dadami, lalawak ang pamilya mo, marami kang makikilala. At yun yung community ng simbahan. At yan yung dahilan bakit hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya yung rewards na yon, no, basta pumasok at sumunod ka sa simbahan, sumunod ka sa Diyos, pumasok ka sa simbahan, talagang meron kang biyaya at pagpapala matatanggap. Different vocations, different rewards. Yung sa buhay mag-asawa, for sure. Iba rin yung reward nung, shoutout dun sa aking teammate sa basketball, bagong panganak ang kanyang misis. Yun. No? Yung lumabas yung baby. Tapos nun yung lolo at lola, yung matagal na nag-aantay na magkaroon ng apo. Iba yung joy na magkaroon ng family member na bago. Life itself is the greatest reward, di ba? At yun naman, bukod sa, yes, it is a reward, it is a blessing, but it is also a responsibility. No? At yun yung bukasyon ng pag-aasawa. No? Yes, merong saya na merong kayong pamilya, merong anak, pero isa rin itong responsibilidad. At dito papasok yung inyong bukasyon ng pagiging mag-asawa. No? Kung paano palalakihin ang biyayang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Syempre, pagbubuo ng pamilya, no? At yung pagiging tapat sa isa't isa, pagtutulungan,
yung pagtitiwala sa isa't isa, no? Na you grow together, no? Palagi no, Father, pag nagka-canonical interview tayo, no? Hindi lang natin tinatanong kung gaano katagal na sila, pero higit sa lahat, how well do you know this person who will be your partner for entire life? Yun ang pinaka-importante kasi tatagalan nyo eh. Pipiliin nyo pa rin ang isa't isa araw-araw. Bukasyon yun hindi madali yun. Oo. Sa mga nais na magmadre, no? Yan. Iba rin yung joy ng community life. Kasi yung joy ng community life, ito, shout out sa mga friends ko ng mga madre, no? Natatawa mga kwento ko, anong libangan ninyo? Gardening. Naglalaro daw sila ng bingo. Iba yung ligaya na you're the people who share the same passion, share the same desire and mission as you have. Yan, oo naman. At nakakita ka na ba ng madre nagsiswimming? Oo, nakakita na ako. Naka-bonnet sila pati. Yung balot na balot sila, naka-bonnet, naka-rash guard, tapos ano. Yeah, so meron pa rin kumbaga para may belo pa rin sila. So, you see that, no? May mga yung buhay naman ng nasa religious life, no? Hindi naman malayo sa buhay ng mga ordinaryong tao. Gaya natin, nagagawa pa rin naman natin ang mga ginagawa ng mga ordinaryong tao, no? Lalo na sa mga pagdilibang. So, those are simple rewards na pwedeng ini-enjoy din namin ng mga pare. Oo, hindi naman nangangahulugang nagmadre kaya magiging gloomy at malungkot na ang buhay mo. Itong single blessedness, Father. Single blessedness. Ang maganda sa pagiging single, you're available to many people. For everyone. Yes, hindi ka exclusive, no? Kasi pag kami, of course, iba rin naman yung aspeto ng exclusivity, pero dahil you are available, single ka, you can give yourself wholeheartedly, at least to all. No? Yung sa simbahan, sa komunidad mo, o kung meron kang mga sa trabaho, magagawa mo. At ang maganda dito, dahil mag-isa ka, kontrolado mo ang lahat. Sa oras mo, resources mo, di ba? Yeah, exactly. Walang mangingialam sa iyo. Walang magtatanong, ba't ngayon ka lang? Pati, saan mo naman ginastos yan? Bumili ka naman ng sapatos, gano'n. Pero, yun nga, no? Every vocation has its reward and joy. Pero reflect din natin to, no? Meron din namang struggles. Meron din namang sorrows, Father. Sa priesthood, nabanggit na ni Father, no? Sometimes, there will be times that we are alone, no? Na-experience mo na ba, Father, yung buong araw, ang dami-daming misa, ang dami-daming tao sa parokya. Tapos at the end of the day, ikaw na lang mag-isa. Ikaw na lang mag-isa. No? Ikaw na lang mag-isa. And if you're going to look at it, sometimes iba tinitingnan it's a negative side. No? Pero ako, mas positive yun sa akin. Because yung pagiging alone ko, dun ako nakakapag-recharge ng sarili para ma-energize ako ulit. No, medyo may pagka-introvert ako So talaga parang feeling ko na uubos ako kapag talaga yung misa and then you meet with people, may meeting, trabaho. Pero yung pagiging mag-isa ko, doon naman ako nakakapag-recharge at doon ko, kumbaga, naiayos uli yung sarili ko. Nakakapag-reflect para uli sa isang araw na naman ng pakikisalamuha, pagmisa at pakikisama sa mga tao. Ikaw ba, pag yung pagiging alone ay malungkot para sa'yo? Naalala ko sa psycho-spiritual integration, are you lonely but alone or you're alone but lonely? Kasi iba yung alone sa lonely. Correct. Pwede ka mag-isa pero may kapanatagan sa puso. Hindi ka malungkot. Hindi ka malungkot. Ako, Father, yung pagiging mag-isa, ito yung time to pray. Mas nakapagdasal ako pag mag-isa. Siyempre, of course, we have to pray with the community. Pero yung pag mag-isa ka, you're able to reflect, you're able to connect with yourself. Kaya talaga, Father, kapag yung gabi, talaga yung phone nilalayo ko. Kasi para talagang, by myself, I'm able to pray, I'm able to gather strength, katulad na sinabi mo, no? Kaya, huwag kayong matakot kung tutusin. Kasi sa buhay pagpapare, yes, meron tayong ganitong mga concerns, pero hindi pinababayaan ng Diyos ang siyang sumasagot sa kanyang tawa. Amen. No? And then, of course, like in any other vocation, conflict. Yung conflict na yan, kahit anong aspeto ng bokasyon, meron. Yung mga madre, nag-aaway din yan. Nagtatalo-talo sa pag-asawa. Di ba? Merong hindi pagkakaunawaan. At kahit pare, sa dami ba naman ng parishioner mo, no? Meron isa, dalawa, tatlo dyan na talagang pwedeng hindi agree sa ideas mo. Hindi na-appreciate yung nagagawa mo. So, pero again, no, even that conflict, you will learn something. No? Talagang kung papakinggan mo and you will take it
constructively, no, yung mga matututunan sa mga hindi pagkakaunawaan, doon naman talaga lalago at magiging matibay ang isang relasyon. Oh, kahit naman po sa mga pare nag-aaway din po kami, no? May matampuhan din. Pero at the end of it all, we are brothers, no? At yung pagkakapatid naman, ang nais na naman yung ikabubuti ng isa't isa. Yes. Yung nga, even sa mga madre, Yes. And I sa guess mga single that's blessed, normal when you relate to people, no? When you are with people, meron naman talagang conflict, but that's part of building a relationship. At yung mga pressure, no? Pressure is also, kasi Yes. kapag pare ka, may pressure to really show up. Hindi kahit na masama na yung pakiramdam mo, you have to be there. Oo, no? Hindi ka nakapag-prepare, you still have to be there. Oo, no? Inuubo ka, hindi ka makapagpaliban sa misa dahil ikaw lang yung inaasahan, di ba? Yun, exactly. No? Pero may grasya naman ng Diyos eh. Di ba? Pag at the end of the day, maisip mo na iraos ko yun. No? Because you chose to show up. No, you chose to talagang do your and perform your ministry. Ito, shoutout sa mga nagpo-further studies natin, lalo sa mga friends natin, mga pare na nasa Rome, no? Yan, napakalaki yung pressure na makapagtapos. Yes. Yung pressure na umuwi ka kagad na meron kang degree at ilalagay ka kagad sa particular na ministry or opisina. Pero yung may nabasa ko, Father, sa Facebook, pressure is a privilege, no? If you experience pressure, then there is expectation. And do not worry, huwag ka matakot kasi sa lahat ng ito, kasama natin ang Panginoon. Yan. Ayun. Kaya Father, sa huli, no, marami pa tayong pwede mapag-usapan katulad ng work and life balance. Yes. Ako, Father, paano natin binabalanse ang buhay natin? Well, oo, totoo yan. Sa dami ng ginagawa, lalo na sa daming assignments, yung work-life balance, yung pag-unawa sa sariling pangangailangan. No? Halimbawa ako, I still give time to exercise. Pangangailangan yun ng katawan eh. No? Doon din ako nakakapag-distress. No? At doon din ako nakakapag, kumbaga, in a way, nakakaisip ng mga magagandang ideas kapag talagang active ako na nag-exercise, tahimik at mag-isa, yan. Diyan gumagana talaga yung aking isip. Kaya, importante, kilala mo yung sarili mo at ano yung pangangailangan mo para mabalanse mo sa mga ginagawa at pinagkakaabalahan mo. Sa akin ganoon din eh. Ball is life pa rin eh. Basketball pa rin ako sa kabila ng lahat. Pero nakaka-release ng pressure, no? Nakakapag-enjoy sa paghahanap ng balance, no? Pati nga, medyo catharsis din yan. Makapaglabas ka ng mga, ganun. Pero at the end of it all, Father, siguro po, just to conclude this reflection of ours, no? Ano mga reminders natin sa mga kapimates natin? Lalo na, if you hit walls and mga obstacles in your life in discerning your vocation. Isa-isay natin, Father. First, of course, remember your when and why. No? Kailan ba nagsimula yan? At bakit ka ba nandyan? Importante yon, maganda yon, mapaalala ng sarili mo, no? Bakit ba nilalaban ng isang bagay, isang relasyon, o isang pagkakataon? Remember your when and remember your whys. Kaya nga tayo nagkakaroon ng alumni homecoming, no? Yan. Pati yung mga gatherings para hindi tayo makalimot sa ating pinanggalingan at kung saan nagsimula ang lahat. And Number 2, no, maganda ito, no? Seek mentorship and community. Do not bear your struggles alone. Yeah. Maganda na may nakakaintindi na kapwa mo, na in the same vocation or line of living, para ngayon, makapag-share kayo ng inyong struggles and you help one another to become the better or best version of yourself. Yes, and number 3, protect your energy. Tulog. Yeah, mahalaga yan, no? Mahalaga, you reserve your energy and you know when and how to use your energy. To say no, naku, kasama dyan, Father. Importante. Marunong ka rin humindi. Yeah. Kasi minsan yes lang tayo ng yes. Oo, maganda yung pag-yes tayo, pero pag di mo na kaya, tama na. Tama May na. hangganan din. May limitations. May At limited. panghuli, Father, Panghuli, ayan, pursue lifelong learning, no? Meron tayong tinatawag na ongoing formation at napakahalaga. Continue learning, no? Huwag tayong mawalan ng loob at sana palagi tayong natututo sa bawat karanasan, experience na meron tayo. ayun. So, kumpleto,
at marami na tayong naibahagi sa ating mga Kapemates. And I hope nakatulong talaga yung episode natin para malaman ng ating mga Kapemates kung ano ba yung kanilang bukasyon. Oo. Sana yung mga questions na binigay ni Father Danichi, will help us understand our vocation, what makes us happy, what breaks our heart, what do others need, what are my talents and skills. Sana po, i-consider nyo rin. Maraming iba't ibang bukasyon, maging bukas lang sa misyon na binigay ni Lord. Amen. At lahat ng yan, of course, yan ang bumuo ng episode natin ngayon, Father Kevin. Oo, syempre. At muli, maraming salamat sa inyong lahat. Magpapasalamat po tayo, Father. Yes, at maraming salamat, of course, kay Father Roy Decena for allowing us, Of course, Father and Roy. welcoming us here in Holy Apostle Senior Seminary. Maraming salamat. Ito yung aking naging tahanan sa loob ng 6 na taon. Maraming salamat po sa pagpapatuloy at pagbukas ng seminaryo para makita ng ating mga Kapemates ang buhay dito sa seminaryo. Pati si Father Richard Babaw. Yan. Thank you rin for welcoming us and for making us happy with food. At syempre po, maraming sa mga Kapemates. Papaalam tayo, Father. Alright, at lahat na yan, muli, ako si Father Danichi Hui. At Father Kevin Crisostomo na muli, papasalamat sa inyo. See you sa susunod na edisyon ng Kape At Kampay! Kampay, Parang maalaala mo kaya. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay.